pagalingan po ng mga abogado. Sabi nga natin, ito lang yung patunay na talagang napakalakas ng magagaling na mga abogado. Patunay ng lalim ng laman ng kanyang bank accounts. Di ba po, mga kababayan? Kasi langan man, pag mga battery of lawyers po, siguradong mahal po ang... Si Ivy Marcos ito at saka si Robin kasama sa Kuala Lumpur si Sarah. Will look how it will look into those actions. It's just up to the fellow senator judges to bring it up to the attention. In other words, may kinontrata na siya na asasino o mamamatay tao. Natatangi rin dahil sa kauna-unang pagkakataon. Pero sabi ng isang abogado, si Atty. Rodel Taton, some leaders niya do not deserve the benefit of the doubt. Yan sabi dito, lawyer and law. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bicolano Vloggers, broadcast journalist po from Albay. Kumusta po kayo mga tugang, mga manoy, mga manay? O di pag-usapan natin itong mga battery of lawyers. Sorry na mali yung pagka-pronounce ko. Lawyers, pagalingan po ng mga abogado. Sabi nga natin, ito lang yung patunay na talagang napakalakas ng ebidensya siguro ang hawak ng defense panel. Kaya si Sara Duterte nag-hire na 16-man battery of lawyers, mga batikang abogado. Hindi lang di Campanilla, kundi di Campanaryo. Sabi nga ng mga netizens, 34 na niya lahat. Yung mga tagapagtanggol ni Sara, 34 na daw. Kasi 16-man battery of lawyers yung bago na pinakilala. Plus yung 18 hudas na senator judges po na nag-abogado. So bali 34. Kung 34 mga kababayan ang kakampi ni Sara, ano pa yung rason? Bakit hindi simulan mga kababayan ang impeachment trial? Yan ang nakapagtataka. Di ba? Kapag sinimulan agad-agad forthwith yung impeachment trial, mapapadali po yung acquittal. Buwelo na si Sara Duterte sa kampanya. Di ba? For 2028 presidential elections. So yun ang hindi natin hindi maabot ng ating pag-iisip. Anong pumipigil dito sa mga senador? 18 silang kumampi kay Sara Duterte. Plus the 16 battery of lawyers. Sigurado na yung acquittal. Magagaling yung mga abogado po. Pero anya Mr. Maravillas, di ba sinabi mo na yung si Fortun, abogado ng Maguindanao Massacre? Opo, si Ampatuan. Kaya lang minalas, kulong. Despite mga kababayan sa galing ng abogado, wala talaga. Pag noon nasa sayo ang katotohanan, kaya siguro sa aking analysis mga kababayan, kinailangan ni Sara Duterte ang 16-man defense team sa bigat po ng ebidensya. At sabi nga natin, ito'y patunay. Hindi lang mabigat yung ebidensya laban kay Sara Duterte dito sa kanyang kinakaharap na kaso sa Senado. Itong 7 articles of impeachment. Ang pagkuha ni Sara na magagaling na mga abogado, patunay ng lalim ng laman ng kanyang bank accounts. Di ba po, mga kababayan? Kasi langan man, pag mga battery of lawyers po, siguradong mahal po ang attorney's fee. Tama po ang ating mga analysis? So ito ipatunay. Prosecution panel mga kababayan, kumuha na rin ng spokesperson. Pantapat sa Senado. Kasi yung Senado, may spokesman na din na kinuha, si Chis Escudero. Pinapakinggan ko sa interview po. Dinibati ni Karen Davila. Binanata ni Karen Davila mga kababayan ng mga hard questions. Hirap si Torni Tungol mga kababayan na ipaliwanag yung delay mga kababayan sa pagsasagawa ng impeachment trial. Kasi lahat ng ginagawa ng mga senador, pinahirapan yung mga requirements. Halatang halata na talagang dinidelay. Ngayon, tinapatan si Atty. Tungol na Kongreso. Kumuha din, batikan po. Matindi itong kinuhang spokesperson po. Batikang abogado. Ano, nag-press con, mga kababayan. Sabi dito, impeachment prosecutor staff veteran litigator Antonio Bocoy as spokesperson pro bono. Walang bayad po, libre.
Sabi ni Attorney Bokoy, ang tanungin ko magkano yung bayad. Ay, wala niyang bayad dito. Para kasi ituan niya sa bayan. Hindi bayad ang... I am not after bayad niya, kundi serbisyo sa bayan. Pro bono. Ayan ba? Sabi dito sa balit, yung impeachment prosecution panel ng Congress, kinuha itong veteran litigation lawyer na si Antonio Audi Bokoy bilang tagapagsalita amid mounting issues surrounding the case against Sara Duterte. Itong si Bokoy would be taking on this role without payment ng kanyang serbisyo and is doing this for the sake of the country. Hindi niya bayad ang pagtanggap ko rito, kundi para kasi sa bayan. O di ba, mga kababayan? So sabi niya, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Hindi ko na po kailangan ng bayad. Para ho sa bayan ito. Hindi ho bayad, bayan. Si Bokoy, Attorney Bokoy, mga kababayan, managing director siya ng Bokoy Poblador and associate with 40 years of litigation experience. Bati kang abogado po, pangtapat doon kay Tungol, na hirap idepensa yung mga sablay na mga ginagawa ng Senado. In-interview ni Karen Davila, hirap siyang ipagtanggol yung Senado. Lalo si Chis Escudero at saka si Bato at ilan pang mga senador, mga kababayan na after manumpa bilang mga senator judges, ang ginampanan na papel, hindi man senator judges, kundi defense lawyer. Hirap ipaliwanag mga kababayan kung bakit ganon. Nahirapan kay Karen Davila si Attorney Tunggol. Ito yung pagtatanong ni Karen Davila. Hard talk, hard questions. Ay nakikita sila na lumalabas kasama ang akusado. Yes or no? I think si Amy Marcos ito at saka si Robin kasama sa Kuala Lumpur si Sara. Will look how it will look into those actions. It's just up to the fellow senator judges to bring it up to the attention of the impeachment court or the parties themselves. So alam mo naman, it's above my pay grade na magsabi po o maghinuha kung hindi ano po nasagot ng impeachment court on the matter. However, welcome po any party and of course alam naman ng mga senator judges yan to bring it up also once the impeachment court has convened or even before the convening of the impeachment court to file the necessary motions if they want. However, they also have to be mindful kung ano po yung magiging epekto ng inhibition at recusal. At isa na naman pong baka question na naman po yan on the legality. Kung kunwari po isa pong senator judge ang mag-inhibit voluntarily or by a motion granted by the impeachment court itself, paano po yung numero ng 2/3 na bilang? Ano pong pagbibilangan na natin? Babawasan ba ng, kumari isa po ang mag-inhibit, magiging 22 na lang po ba? Doon ba kukumpitin ng 2/3 or doon po sa buo? So, another legal issue na naman po yun na pagtatalunan ng mga constitutionalists at mga legalist. Kaya po, sa ngayon po, hindi tayo makakapagsalita dyan because it will be up to the impeachment court in its wisdom as a collective body to be able to answer those kinds of issues. Okay. Yung mga bias, mga kababayan na senador tulad ni Bato, ni Robin Padilla at si Amy Marcos, lalo na po si Robin Padilla at si Amy Marcos, na kasama si Sara Duterte sa Kuala Lumpur. Yung senator judges, kasama yung akusado. Hirap ipaliwanag po ni Attorney Tungol. O ito, tungkol sa pagka-delay, mga kababayan ng trial. An acceptable compliance. Who says that it's acceptable? Who said that? Well, Karen, Sabing acceptable yun. Nung February, tapos 6 na buwan na, ay nangyari ito. Sinong nagsabi nun? I think, Karen, it's still also the wisdom of the impeachment court. What is important is that the impeachment court has already been convened and that the process is reasonable daw yung delay ng Senado. As the presiding officer had said in his previous press conferences, the delay from February onwards is not an actual unreasonable delay because the impeachment court has already, or the presiding officer and the Senate has already been preparing for
for such for the convening of the impeachment court, and also there was a Di legal mapakali issue si Karen Davila. Hindi whether or not kumbinsido they sa can sagot. convene while the Senate is in recess. So in order to forestall any questions as to the actions of the impeachment court convening during the recess, I think the Senate acted just out of prudence to just do it once it convenes. Attorney, magtagalog po tayo kasi mahalaga, gusto ko na iintindihan tayo ng pangkaraniwang Pilipino. I don't want people who aren't lawyers to misunderstand or get lost in the jargon. Alright? No jargon. Alright. Ngayon, ang tanong ng ilan, the senators already took an oath as senator judges, correct? Right? Tama po. And yet, nung judge na sila, some of them filed a motion to dismiss. Is that even legal? Kumbaga, judge ka na. Tapos, nag-file ka ng motion to dismiss the impeachment itself. That is, I mean, can you imagine if an actual court did that? That the judge would say, i-dismiss na ang kasong to. So, that's one question, because some have said that senators are acting like lawyers for Vice President Duterte. Sila na yung abogado nung akusado. Diba? Lantaran. Is that even allowed? Meaning the behavior in an impeachment court? Senator judge ka ha, tapos nung judge ka na, nag-oath ka na, dun sila nag-file ng motion i-dismiss. Karen, is that normal? Karen, sa mga collegial judicial bodies katulad ng Korte Suprema o ng Court of Tax Appeals or Court of Appeals, usually po may isa pong mga hukom dyan na tumitingin at nagde-devil's advocate kung ito bang petition na to o complaint na to, na-comply niya ba yung mga requisitos, yung mga formal requisites para magbigay ng jurisdiction dun sa korte na yon. So may mga, hindi po lahat, pero may mga isa o dalawa po dyan sa mga justices na yan. Dinastify niya? Malabo? Yung stricto yung kanilang pagtingin pag may filing po sa kanila. So isa po sa kanila maaasahan yun? Ano po? Paano mo pa maaasahan yun na boboto ng tama kung hindi pa nga nagsisimula, ang gusto na nila i-dismiss ang kaso? So sa mata ng pangkaraniwang Pilipino, ang dismissal at acquittal is similar in nature. Walang sala, walang kaso, di ba? Parang ganun. Ano pang maaasahan mo dun? Tama po yan. Kaya nga po ang impeachment proceeding po Umagri na lang siya. Pinapanood nating lahat, naka-televised po siya para po yung ating mga kababayan ay makapagbigay po ng kanilang reaction, komento, negative o positibo man po yan. So that's why this is a political process. Kumpara po dun sa kaninang nabanggit kong mga ehemplo, yung po hindi natin makikita na ganun po yung deliberasyon. Hindi po kaming mga abogado o kahit na sino mang publiko ang pwedeng mag-criticize sa Supreme Court o sa action po ng mga other collegial judicial bodies. Pero dito po sa impeachment proceeding, because of the very nature of this being judicial at saka political process po, hinahayaan po yung ganong mga komento mula sa iba't ibang panig po. At hindi po usually nako-contempt yung mga tao just because it is criticizing the impeachment court. What is your take? So, madaling sabi, bala na tayo na publiko papanagutin ito mga bias na senator judges. Ganon. Ngayon, yung katapat mga kababayan ni Atty. Tungol, spokesperson ng Senado, itong si Atty. Bocoy. So, according to his profile, on his firm's website, he has given legal advice to presidents of the Philippines and has represented clients in high-profile cases. He has likewise counseled government officials and heads of industry. Ang practice areas niya, corporate and tax, trial and appellate litigation, saka intellectual property law. Isa rin siyang human rights lawyer and has been a long-time member ng Free Legal Assistance Group or FLAG at saka nitong Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism o MABINI.
Ito yata yung ito yung grupo ni dating Senador Rene Sagisag. He served as corporate secretary, external counsel to various corporations in foundation and previously headed the litigation group of Ongkiko, Bukoy, and Dizon law offices. He obtained his law degree from the University of the Philippines and is a corporate and remedial law professor. Si Bukoy is also a member of the American Intellectual Property Law Association in the American Society of International Law. So masasabi natin na isang di kalibre na abogado itong si Atty. Bukoy. Dapat lang na di kalibre kasi mga di kampanilya po ang mga abogado ni Sara Duterte. Ano ba? Dapat may pantapat din yung ating although hindi siya parte ng defense prosecution panel, tagapagsalita lang daw siya. Pero importante dito ang malalim at mahabang experience mga kababayan bilang isang abogado. Anyway, yung sa prosecution panel naman po, magagaling din na mga abogado ang 11 member ng prosecution team. Di ba po? O ngayon, pakinggan natin kung paano magsalita, sumagot sa mga katanungan ng media. Ito pong si Atty. Bukoy. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. I want to set the tone nito pong interview sapagkat tayo ho ay nahaharap sa isang usaping pananagutan. Pero ito po ay hindi pangkaraniwan na usaping pananagutan. Ito po ay moral na usaping pananagutan. Ito po ay kaakibat sa natatanging proseso na hinaharap ng sambayanan. Ito po ay ang impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Bakit ito natatangi? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinakdal ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng unang ginang at ng Speaker of the House. Hindi lang po ito pagbabanta. Inamin niya na kumontrata siya ng taong magsasakatuparan ng bantang ito. In other words, may kinontrata na siya na asasino o mamamatay tao. Natatangi rin dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, which is pandarambong ng kaban ng bayan or plunder. Natatangi because nasasakdal siya sa pangatlong artikulo, malbersasyon ng pananalapi ng bayan. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. And finally, natatangi dahil sinakdal siya sa mga karumal-dumal na krimen. Ngayon, ito pong paglilitis na ito, hindi lang po ang pangalawang Pangulo ang nasasakdal. Nasasakdal din po dito ang institusyon ng Senado bilang isang impeachment court. Nasasakdal din ang bayanan na dapat ay buksan ang mga makilahok sa proseso upang sa gayon ay matugunan ang mga pag-aagam-agam at mga katanungan. With that, I'm ready to receive your questions. Marami pong salamat. Thank you, sir. We will take the first question from Mela Lismoras of PTV4. Hi, good morning po. Atty. Bukoy. Ay, kumusta? Yes, I'm Mela po from PTV. Sir, unahin ko lang about you. What made you say yes po sa pag-accept ng post nito as spokesperson? And can you just, spokesperson ng House, impeachment prosecutors, yung exact term po na pwede namin gamitin? Ako po ang tagapagsalita o spokesperson. Wala akong distinction The prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Para ho sa bayan. Kinausap ako ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel and sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo ng prosecution. Tinanggap ko po.
after talking to my family. Nasagot ko po? Opo. And may second question lang po. Kahapon kasi, sir, inilabas na ng impeachment court, ng Senate impeachment court, yung isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na buong listahan ng kanilang mga magiging abogado dito nga sa paglilitis. And speaking of, kanina nga nabanggit nyo na kayo ay pangkalahatan na tagapagsalita ng House Prosecution Team. Sa panig po ba ng House Prosecution Team, kailan kaya natin papangalanan lahat ng kasali at kung if pwede na nating banggitin sino po ba yung mga magsisilbing private prosecutor sa panig po ninyo, kailan ito? At medyo compound question lang, anong ibig sabihin po nito na nagsumite na rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang mga abogado? Ano po yung ibig sabihin nito para sa trial? Ibig sabihin po nito na naglahad na sila ng kanilang entry of appearance. Ibig sabihin nito ay handa sila na dumaan sa paglilitis. Ngayon, yung inyo pong isang pangalawang katanungan, kailan ho natin papangalanan yung mga private prosecutors? All in due time. Okay, thank you po. Salamat din po. Thank you, Mela. Billy Vegas from Abante Politico, you're recognized. Attorney, magandang umaga po. Attorney, tanong ko lang, meron po ba kayong bayad doon sa pagiging... Gaya po na sinabi ko, ako po ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad. Para ho sa bayan to. Hindi ho bayad, bayan. Next question ko po. Attorney, do you think po ba yung utos ng second impeachment court na pasagutin yung 20th Congress na House, kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment trial ay admission na pwedeng tumawid, mag-crossover yung impeachment? Okay, sa aking pong pananaw at sa pananaw ng prosecution panel, there's no such thing as crossover. Yun ang sinasabi nila na nagtapos ang 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work, yung paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag-expire. Tuloy-tuloy po yan. So, I think it's a misnomer to say that will it cross over? There's nothing in the Constitution that says crossover. In fact, sa ilang decided cases, gaya po nung Pimentel versus the Joint Committee, sinabi ng Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Hindi yung institusyon na nagsusurvive, tuloy-tuloy. Nasagot ko po ba? Thank you. Isa pa po. Last. Hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate impeachment court yung complaint, ay yung case nang hindi man na nag-hearing? Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. Kaya nakita ninyo mga kababayan, yung spokesperson ng Senado, si Atty. Tongol kanina sa interview ni Karen Davila, hirap ipaliwanag kasi yung pagmotion ni Bato po, hindi man dapat ginawa. Hindi na nakapag-intay si Bato na ma-appoint yung 16 battery of lawyers. Siya na mismo, inuna na yung defense counsel nila. Kaya nga po, ang kwintada ng ating mga mamamayan, 16-man defense counsel ni Sara Duterte plus yung 18 senador, 34 na po ang kakampi. Pero hindi natin maintindihan bakit kailangan pa na i-delay ng Senado kung majority na mga kababayan kakampi ni Sara. Tama po?
dapat madali na po ang impeachment trial at presentasyon ng mga ebidensya. Anyway, magagaling yung mga abogado ni Sara. Hindi ba sila tiwala na ma-acquit si Sara? Marami siyang kakampi. Balikan natin si attorney. So, ang nangyari, si Senator De La Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Correct. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po, ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Napakalinaw na trial. Wala man sinabi doon na dismissal shall forthwith proceed. Yun ang ginawa ni Bato. Senator Judge pati siya, mga kababayan. Siya na yung nagmosyon. Talagang salto. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganhon ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. Thank you po. Salamat din sa tanong. Thank you, Billy. Let's proceed with the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Good morning. Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity? Meron na po akong ilang nasaluhan na meeting para ho malaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor, sir? Hindi po ako private prosecutor. Opo. And meron po ba kayong update doon po sa binanggit ng prosecution panel na clarification na hihingin po nila sa Senate Impeachment Court about yung orders na ibinaba ng Senate Impeachment Court, pati po yung pag-remand sa articles? Within the next few days, ang prosecution panel ay magpa-file or maglalahad ng mga kaukulang pleading. Within the next few days, magkakaroon po ng paglalahad. Sir, clarification lang. That's a motion? Motion to what? It could be a motion or it could be a manifestation. Thank you po, sir. Either way, it is to clarify yun hong order. Thank you po. Thank you, Tina. Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning, Attorney. Good morning. Opo. Can you confirm and may we know the reason? Base po sa reports ay the House of Representatives was furnished a copy of the notice of appearance ng pag-enter ng lawyers ni Vice President Sara Duterte ng kanilang entry of appearance, pero hindi po ito tendered, copy, refused to receive. Okay. Liliwanagin ko po hindi ko ho alam pa kung ano yung dahilan. Subalit, ang bottom line dito, wala ho naman nasaktan, walang damage Because nung tinender nila yung service nung entry of appearance, tender means you are constructively served. So, tanggapin o hindi,
yun hong purpose was served. Because it was tendered. So, as if you received it. Pag tender po kasi, iniiwan yung dokumento. Kaya tender. Kaya naman tender kasi hindi nila in-acknowledge na tatanggap nila. But nonetheless, gaya na sinabi ko, no harm, no foul. Wala hong nasaktan dito, walang naagrabyado. And as of today, hindi pa po ba naisusumite ng House yung at least the compliance for the first requirement of the Senate Impeachment Court to submit a certification that the impeachment proceedings against VP Duterte here at the House of Representatives were compliant with the Constitution, and won't it derail the process po, the trial? Hindi po. Sa katotohanan, nung huling session day ng Kamara, nagpasaho ng resolusyon alinsunod sa kautusan ng impeachment court. Pero nais ko rin pong banggitin, ngayon hindi pa yan naisusumite, pero naipasa na po. Gaya ng nasabi ko kanina, in the next few days, magpa-file ho ng ng appropriate pleading ang House Prosecution Panel. Ngayon, ito pong ni-require, yung ni-require ho ng impeachment court na magsumite ng certification na hindi nilabag ng Kamara yung 1-year bar rule. Ito po ay surplusage sapagkat yun yung verified articles of impeachment. Yun na po yung hinihingi nilang sertifikasyon. Gaya po nung ruling ni Juan Ponce Enrile nung impeachment trial ng ating dating punong hukom ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang sinabi po na ruling nun ng presiding officer ng impeachment court na kapag nailahad na ang articles of impeachment sa impeachment court, there is now attached to it the presumption of legality and regularity. Hindi na dapat pinagtatalunan. Ngayon, that is a precedent sa impeachment court. Nagtataka lang ako, bakit hindi yun sinunod ng kasalukuyang impeachment court? Bali, sir, i-comply pa po ba ng House tong requirements, or in the House prosecution's opinion, hindi na po kailangan at hindi ito makaka-derail sa trial kahit hindi sundin itong mga requirements? Ngayon, ito po, gaya ho nabanggit ko, ang prosecution panel ay magsusumite or maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, I assure the public that if the House prosecution panel will not be or not provide reason for any delay. Hindi ho ang House prosecution panel ang magbibigay ng dahilan upang maantala ang trial ng impeachment. Malinaw yung mensahe ni Atty. Kasi po, ang talagang nag-aantala ng impeachment trial, malinaw na malinaw po, yung Senado mismo, yung simple na mga bagay, kinomplika nila nang i-transmit yung impeachment, articles of impeachment noong February 5. Biglang in-adjourn ni Chis Escudero sa motion ni Senator Villanueva. Kahit dalawa pa po, mga kababayan, yung session days. Sa session calendar days nila, February 7 pa dapat sila nag-adjourn. February 5, in-adjourn na. Pagkatapos, nag-schedule ng June 2. Pini-schedule na naman sa June 11. Pagkatapos, yung pagsumpa na lang ng mga judges, ginawang tingi-tingi pa. Una muna na nag-take out si Chis Escudero. Sunod yung mga the following day, yung mga senator judges. Then, sunod na araw, last day ng session, imbes na basahin yung articles of impeachment, ipabasa, ibinalik, ni-remand, return to sender. Yan mismo yung sinasabi ni Coco Pimentel, nagpapreso nga din si Coco Pimentel, pakinggan muna natin. Talagang dinilay mga kababayan. Pinahirapan ng Senado. Ano ba, magkaka-deadlock, di uusad, ano pong pwedeng mangyari kaya? Yun na nga. That's my point, na it should have been a straightforward procedure na lang.
In the first place, merong ang presumption of regularity. Number 2, ang initiation, sabi ng Constitution, ang initiation ng impeachment, duty and responsibility ng House. Ang trial and decision-making sa impeachment, duty and obligation na responsibility ng Senado. Nag-file na nga ang House. Bakit pa namin sinasabing certify nyo nga na i-certify nyo nga na hindi unconstitutional yung ginawa nyo? Siyempre, yung kumilos ang House, siyempre sa mata ng House, hindi naman unconstitutional yung ginagawa nila. Wala namang Senate or House pag nagpapasa kami ng batas dito, although later declared unconstitutional by the Supreme Court. Nangyayari na yan. Not only today, but decades ago, nangyayari na yan. Hindi po consciously pinapasa ng Kongreso yan na we will consciously pass an unconstitutional law. Sa mata namin, when we passed it, it was constitutional. Although, nung further study ng Supreme Court, declared unconstitutional. So, ganun din yun. When the House passed that verified complaint, which became the articles of impeachment, sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na, siyempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number 1, we could have just assumed it, and then number 2, we could just have asked them simply without returning. Diba? Malinaw mga kababayan, intention talaga. I-delay. Despite ng dami nila sa Senado, 18, plus ito, mga dikampanaryo na mga abogado, 16 po, bali 34, wala nang rason, i-delay. Trial shall forthwith proceed na dapat. Di ba po, mga kababayan? Balikan natin si Attorney Bokoy. Okay. Sir, last na lang, doon sa private prosecutors, you said in due time. Kailan po itong due time? And can you provide us a background lang how they were selected and bakit sila po yung napili? Ang alam ko po, ang private prosecutors ay mga abogadong nagboluntaryo ng kanilang serbisyo. Yun po ang alam ko. Ako po ay sigurado na gaya ko, wala rin silang bayad. Dahil itong paglahok dito ay para sa bayan, hindi para sa bayad. Okay po? Okay, sir. Ano kaya yung defense lawyer po? Yung 16-man team, defense team, kung para sa bayan ba o para sa bayan? Parang paparinig si Atty. Bokoy. Tingin niyo, mga nag-volunteer din yon para i-defend yung katotohanan ng mga Duterte, ni Sara Duterte? Ano sa inyong palagay, mga kababayan? Thank you, Ren. Thank you. Thank you, Bibian. Elson Quismorio from Manila Bulletin. Hello, Attorney. Good morning. Hello. If we may talk about SP Chis Escudero for a minute. Apparently, former Chief Justice Renato Puno is saying na SP Escudero may have exercised grave abuse of discretion. Basahin ko po, sir, yung exchange dun sa interview kung saan sinabi ni ex-Chief Justice. So, yun bang ginagawa ngayon ng Senate President? Pasok ba sa grave abuse of discretion? And then, Puno said, yan naman po ang pag-aaral, hindi lamang ng PhilConsa. Yan din po ang sinasabi ng mga academicians, mga deans ng colleges of law, mga professors ng constitutional law, at mga iba't ibang commentaries na naririnig natin sa mga nakakaintindi at nakakaalam sa saligang batas. Your take po on this statement? Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno. Sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand.
Hindi po ang pag-remand. Basag si Ibig sabihin, lower court should reconsider. Gaya po na nabanggit ko kanina, wala hong salitang remand sa impeachment. Hindi ho angkop ang remand sa impeachment. Yung remand ay para sa ordinaryong kaso, sa ordinaryong hukuman, but never sa impeachment court. Sa follow-up, attorney, I think SP Escudero is somewhat dismissive of Pilconsa just because the president is Speaker Romualdez. Your take po. I agree. Is that fair? Is that fair? That's not fair. Because you judge the position based on the merit of what was said. Hindi yung personalidad. Kaya nyo ba? Si Speaker, iba ho ang posisyon niya, iba ang Presidente, Chairman ng Pilconsa. Sa palagay nyo, si Speaker Romualdez ay kayang impluwensyahan ang pag-iisip ni dating Chief Justice Puno? Correct. I don't think so. In much the same way that Chief Justice Puno will not and cannot influence the mindset of the Speaker of the House. Correct. So, my take is that the argument is based on the merit of the argument, not on the personality. Hindi po personality-based yan. Merit-based. Another one. Attorney, do you agree with SP Escudero's statement na parang the Senate impeachment court daw has no limit to what they can do? No. To what motion they can pursue? Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng, porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin po obra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas. Lumalabas po, above the law na yung Senado. No one is above the law nga. Lalo na sa konstitusyon. Ito nilabag ng Senado, mga kababayan, ng mga senador. Si Bato nagmosyon, senator judge. Hindi lang yung saligang batas ang nilabag nila, pati yung kanilang sariling Senate rules. Binalahura po ng mga senador. Pati yung mag-behave sila po. Saan ka nakakita? Akusado si Sara. Pagkatapos kasama niya ang senator judges na si Amy Marcos. Pagkatapos si Robin Padilla kasama sa Kuala Lumpur, Malaysia. Walang delikadesa, mga kababayan. Yun ang nawala. Kaya sirang-sira na po yung imahe ng Senado dahil sa klase ng mga senador natin ngayon. Bumaba yung tingin ng ating mga mamamayang Pilipino. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Correct. Last na po, promise. Sige. May promise pa. Totoo yan, ha? You've already called out Senator De La Rosa kanina po, for being like partisan kasi nag-file na motion. Pero hindi lang naman po siya yung perceived na partisan doon sa Senate impeachment court. So are you worried about that? Ganito po, we will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas Alam nila kung anong ginagawa nila Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Tignan natin. Pero sabi ng isang abogado, si Atty. Rodel Taton, some leaders niya do not deserve the benefit of the doubt. Yan sabi dito, lawyer and law dean Rodel Taton said, there are public officials who don't deserve the benefit of the doubt.
These are the leaders whose actions contradict their words or whose behavior and speech are rubbish. Yan kanyang post po sa X. Walang benefit of the doubt na ibibigay sa mga leader na taliwas ang ginagawa sa sinasabi or kahit parehong basura ang ugali at salita. Huwag niyong isisi sa mamamayan, kayong may gawa niyan. Correct. Di ba po? Tama? Ito yung pinakang matinding binitawang pananalita ni Atty. Bocoy. Ito po ang aking habilin. Sino ba ang takot na ilabas ang katotohanan? Sino po ang takot? Di yung may tinatago. Yung may tinatagong katiwalian, may itinatagong kamalian. Sa usaping patungkol sa proseso, walang higit na mahalaga kundi ang suyurin at hanapin ang katotohanan. The delay or suppression of the desire to know the truth becomes even more palpable. It becomes more compelling the longer that you delay or suppress the desire to know the truth. So, magmatsyag po tayo. Obserbahan natin yung proseso. Let's all get involved. Kasi po, gaya ng nasabi ko, we are all stakeholders sa prosesong to. Maraming salamat. Yan po ang matinding binitawang salita ng bagong spokesperson ng panel of prosecutors ng Kongreso. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.